Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's pag-usapan natin itong nasa ating screen. Ayan mga kababayan. Ingay ng washing machine ko ah. Ewan ko narinig ngayon, umiikot yung nagda-dryer na eh. Alam nyo kasi mga kababayan, ako multitasking. Habang tayo nagbablog, naglalaba rin tayo. Pagpasensyahan nyo na kung narinig nyo umiikot yung ating washing machine. Alright, ito. Basahin natin. Etong nandyan sa ating screen. Ito po kasing Department of Justice ay kinumpirma na sila ay nakatanggap ng order. Order po na utos hindi po yung order ng pagkain. Hindi po. Utos po galing sa Regional Trial Court Branch 51. At yung utos na yan, yung order na yan ay may date na February 8, 2024. At itong order na ito ay para sa immediate cancellation ng pasaporte ni former Congressman Arnulfo Teves Jr. Sakit nun. Immediate cancellation of the passport of former Congressman Arnulfo Teves Jr. Etong desisyon ng korte ay parte ng ongoing legal proceedings laban kay Mr. Teves na naharap sa multiple murder charges at napatunayan at nadeklara na fugitive from justice. But yay, fugitive from justice na nga, yehey pa. Kayo talaga, oh. The Honorable Judge of Regional Trial Court, Branch 51, has cited that while the Constitution of the Philippines guarantees the right to travel, kasi lahat tayo, meron tayong karapatang mag-travel di ba? Mamasyal, aya-ayahay, pasyal-pasyal kung saan-saan. Hindi daw ito, absolute. Itong right na ito, itong ating karapatan na hindi daw absolute. At it may be subjected to restrictions as dictated by the law. So may pagkakataon na itong ating pag-travel ay pwedeng bigyan ng restrictions ng batas. Etong order ng korte highlighted the severity, so yung bigat ng mga charges laban kay Mr. Teves at nakadagdag pa rito ay ang kanyang designation bilang terorista. Bakit yehey? Ang kukulit. Terorista na nga, yehey pa. Ito. Dahil nga daw siya ay diniklarang terorista ng Anti-Terrorism Council thereby justifying the cancellation of his travel documents. Yan. Secretary of Justice Jesus Crispin Boying Remulla, si Boboying. Sabi ni Bantag, Boboying daw. Reiterated the government's commitment to uphold the rule of law and ensure that all individuals, regardless of their status, are held accountable for their actions. The pursuit of justice remains steadfast and unyielding. We will not allow individuals charged with heinous crimes to evade the legal process. Parang speech lang ni BBM This is a clear message that our society demands accountability, and we shall leave no stone unturned to bring alleged perpetrators to book. Our resolve to create a just and fair Philippine society for all is stronger than ever. Bakit baril? Ulit. Our resolve to create a just and fair Philippine society for all is stronger than ever. Yan. Bakit baril?
In compliance with the court's dispositive order, the Department of Foreign Affairs, DFA, has been directed to cancel Mr. Tebes' passport, while the National Bureau of Investigation has been instructed to take appropriate measures to facilitate the return of the accused in the country. So yan mga kababayan, so kinansela itong pasaporte ni Kuya Arnie, ni Tebes. At ito ngayon ang mangyayari, ito nga NBI ay gagawa daw ng mga appropriate measures para pabalikin sa bansa itong si Arnulfo Tebes. Meron tayong ano yan mga kababayan, meron tayong kopya ng court order. Yan mga kababayan. Ayan sa ating screen. Yan po yung kopya ng court order. Ayan. Alright. So yan po yung kopya ng court order. Alam nyo na malakas tayo eh. Binigyan tayo ng kopya ng court order eh. So yan mga kababayan, galing po yan sa Regional Trial Court Branch 51 Manila. Ito po yung nandito. Nakita nyo ba yung aking mouse? Tingnan nyo yung aking mouse. So yan po yung listahan ng mga akusado. People of the Philippines versus yan, ang dami oh. Pero ang pinakasikat dito mga kababayan ay nandito banda dito si Arnulfo Tebes Jr. E. Alipit. Yan, aka Arnie Big Boss. Ayan yung tawag nila. Ito yung mga pangalan na ginamit nung mga basta yung lumabas diyan sa kanilang hearing. Ito yung mga alias ni Arnie Tebes. Si Arnie Big Boss, si Big Boss, Idol, tapos Boss Idol, Idol, Kalbo. Ayan yung mga alias na ginamit yung narinig dyan sa proceedings. So, basahin natin itong tingnan nga natin kung ano ba nakasaad dito sa court order. This resolves the motion to cancel passport of accused Arnulfo A. Tebes Jr. filed by the prosecution on November 21, 2023. And the motion to admit herein comments/opposition to motion to cancel passport filed by the accused Tebes through counsel on December 4, 2023. So ayan mga kababayan, hindi na natin babasahin yung lahat ng mahaba. Ito na lang yung sa bandang uli. Accused Arnulfo Tebes Jr. is not entitled to relief from the court. Ito na yung huli. Wherefore, ito yung pinaka-importante, yung nagsisimula sa wherefore. Pag magbabasa kayo ng court order, hanapin nyo yung nasa huli yung wherefore mga kababayan. Yan po ang pinaka-importante. In view of the foregoing, the Secretary of the Department of Foreign Affairs is ordered to cancel the passport of Arnulfo Tebes Jr. Ayan. The Secretary of the Department of Foreign Affairs and the National Bureau of Investigation are directed to take the proper steps in order for the accused Arnulfo Tebes Jr., who is alleged to be out of the country, to be brought back to the Philippines pursuant the warrant of arrest issued by this court so that he can be dealt with in accordance with law. So ordered. City of Manila, Philippines, February 8, 2024, Presiding Judge Zuraek. Dahil dyan, ito naman si Abalos, tuwan-tuwa sa nangyari. Ito lang may sinabi siya, basahin lang natin sinabi ni Abalos. Well, ganito lang yan, sabi ni Abalos. Tungkol sa pagkansela ng passport ni Mr. Tebes, tandaan niyo ito, walang makakaligtas sa hustisya. Yan sabi ni Abalos. Pero si Bantag hindi pa rin nahuhuli. Wala raw makakaligtas sa batas. Wala daw makakaligtas sa batas. Pero
si Bantang hindi pa rin hinuhuli. Tingnan natin kung totoo yung sinasabi ni Abalos na wala makakaligtas sa batas. Tingnan natin kung kaya nilang hulihin o pabalikin ng bansa itong si Arnolfo Tevez Jr. At sabi rin naman ni ng abogado ni Tevez, meron din namang daw mga remedyo. Gagamitin nila lahat ng remedyo para mabaliktad itong desisyon ng korte. So ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Ano ibig sabihin nito? What does it mean? Ngayon kanselado na itong passport ni Tevez. Ibig sabihin lang yan, illegal alien na itong si Tevez. Kahit saan siyang bansa naroon, illegal alien na siya. Ibig sabihin, illegal ang kanyang pagstay dun sa bansa kung saan man siya naroon. Kaya nga, dati pa, di ba, ang ginawa niya, pumunta siya sa Timor-Leste, nag-request ng asylum. Kasi nga daw, inaapi daw siya dito sa Pilipinas. Kaya gusto niyang humingi ng asylum diyan sa Timor-Leste, pero hindi po siya napagbigyan. Hindi natin alam kung nakahingi siya ng asylum sa ibang bansa. Kasi kung meron siyang asylum, hindi natin makukuha si Tevez o hindi makukuha ng NBI si Tevez. Pero kung wala, yan, pwedeng makuha si Tevez at maibalik dito sa bansa para harapin itong kanyang o yung mga kasong sinampalaban sa kanya. So alam niyo, napakahirap niya, no? Parang lit-litan ng mundo mo. Andun ka sa kwarto mo. Pag may tumingin sa'yo, isipin mo, naku. Di ba? Pag may tumitingin sa'yo, teka. Baka mangyayari na ito, magiging tamang hinala ka na eh. Di ba? Bawat kilos mo, mag-iingat ka. Tapos lagi kang nakatalokbong sa muka. Siyempre, magtatago ka eh. Pero alam niyo, kahit nagtatago ka, kapag merong mismong kasamaan mo nagturo sa'yo, yari ka. Di ba? Alright, so yan ang abangan natin. Hintayin natin si Kuya Arnie. Dito sa pagbabalik niya dito sa Pilipinas. Tingnan natin kung kaya ng NBI na hulihin si Arnolfo Tevez Jr. Dahil nga tinanggalan na siya ng karapatang mag-travel o dahil nga kinancel na yung kanyang pasaporte. Alright, so yun lang muna mga kababayan, tutok-tutok lang sa Batang Maynila Toy. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless. Ba't baril? Ano ba yan? God bless po, God bless.